natin dito. Napakarami pong isda. Ayan. Ay, dito pala si Chairman. Good morning po, Chairman. Ayan. So, dito ang dami isda, no? Dami, di ba? Oo, Chairman, grabe. Daming isda, mga tilapia. Oh. Hanggang lapas sila. Oh. Sige pa. Grabe ito, mga dami, oh. At ito nga po, kasama din natin dito ngayon si Secretary si Mato, no? Ayan. Dami isda, mga kabayan. Ayan, no? Grabe. Dami. Wow. Mabimis daw ako yun. Tilapia ang dami, oh. Ayan po. At Alam mo, nung araw di ka makaapak dito. yes po. Nung araw di ka makapaglakad-lakad dito. Dahil yung mga amoy rito, ang sangsang talaga. Grabe, sangsang ng amoy dito. Pero ngayon, would you imagine, no? Bukod sa ganito ng kalinis, yung simoy ng hangin, tapos at the same time, kita mo yung mga mangrove nandito, yung mga tinanim namin, nabuhay, lumaki na. And you can see, gaano karami isda. Grabe. Diba? And napansin nyo ba yung mga alimango? Nandun, mamaya tuturo ko sa inyo. Umaakyat siya doon sa mga tangkay ng ng mga mangrove, no? So, ito yung pagpapatunay na bawat proyekto dito sa Manila Bay, may kanya-kanyang pwesto. May kanya-kanya tayong pwedeng gawin, no? So, gaya ng mangrove, sa La Papachea, marami tayo. Sa Bulacan, Pampanga. Ito naman, as much as possible, gusto natin punuin to. Kumari nga hanggang Tondo side, malagyan natin ng mangrove lahat yan. Para ika nga protection din to sa ating waterfront, no? So, ginagawa natin to para naman malaman ng mga tao na talaga palang nagtatanim. You know, ang tagal na tinanim itong mga to, eh. Tagal na namin tinanim itong mga to. So, mali yung sinasabing hindi kami nagtanim ng mangrove. No? Nandyan na siya, matagal na. Ginagawa na namin siya religiously kasi nga meron kaming target when it comes to the National Greening Program. Kasama rin yung mangrove. So, ang pinagkaiba lang nitong pagtatanim namin ito, kapag tinanim namin, inaalagaan namin. Hindi gaya ng mga naunang mga panahon, kapag tinanim lang, iiwan na. Sa amin hindi, pag tanim, maalagaan. So, kung makikita mo, yung survival rate niya talagang mataas, no? Kaya, we're looking forward na maging successful ito, no? Nandito na naman yung mga secretaries natin para magtanim. At para madagdagan pa itong mga mangrove nito. So, expect natin na few months or years from now, mapupuno ito, magiging kulay green lahat. And who knows, this might turn into yung natawag natin na fishing village, di ba? So, but still, meron pa rin tayong mga nakikita dyan na mga konting mga solid waste or basura na nagmumula sa ilalim pa ng mga buhangin, ng burak, unti-unti nililinis natin. Dahil hindi naman lingid sa alaman ng lahat, basura po dati yan. Puno ng basura to, bundok ng basura dati to, unti-unti nilinis. And now, within
1 year or so, siguro magto 2 years na. Kita nyo naman. Oh, magto 2 years na sa January. No? Nakakita nyo, ang laki ng pinagbago. May page na tayo, meron na tayo gawin. When it comes to communication, although spokesperson lang tayo, tayo inaaway sa ng mga netizens, tinatanggap naman natin. And gusto ko rin paratingin sa kanila na nagpapasalamat po tayo sa mapagpunan nila, no? Dahil unang-una, malaking tulong din sila sa atin sa gobyerno. Nalalaman natin na aware na ang tao ngayon na kailangan pala maglinis na kami. Di ba? Dahil ayun, no, naglilinis na sila. Pero sa Facebook, magbabash nila ako. So, pasalamatan natin. But again, these are the people who don't have a chance na makita itong tunay na nangyayari dito. Sana magkaroon silang time, mapasyalan nila itong Baseco. Noon po nakakatakot dito, ang dilim dito eh. Bukod sa mabaho na, puno ng basura, nakakatakot. But now we can see peaceful yung area dahil wala na yung mga drug pusher dito, no? And at the same time, makikita mo malinis yung lugar, natanggal yung mga basura, meron na tayong mga mangrove na natanim. Kaya ang ganda na nangyayari yan. And makikita nyo yung mga heavy equipments ng DPWH, nandiyan pa, ready pa kasi, ano na kami, patapos na kami rito, paurong na kami papunta naman doon sa dulo, no? So papunta naman kami roon sa Tondo side. Pagkarating doon sa Tondo side, malilinis naman namin yung Tondo side naman, di ba? So yun yung direksyon natin ngayon. Kung kaya't asahan nyo na yung ano to eh, kasi sinasabi nila bakit yung Baywalk lang nililinis. Hindi po totoo yun. Ang nangyayari is Baywalk, okay, itong ating Baseco area ditong sa may Pasay and heading towards Parañaque na kami. Yung Bataan ngayon, pababa naman siya ng Pampanga, tapos sa Bulacan, Nabotas, Malabon, magsasalubong yan. Dito naman sa Cavite, pababa rin magsasalubong din yan, no? So, looking forward na lahat yan, ma-clear natin bago matapos ang term na ito. But we cannot promise na 100% na malilinis yan. But what we can tell the people is drastic change. Talagang yung pagbabago na mararamdaman mo. Alam mo, iba yung pagbabago sa kwento eh. Di ba? Yes. Ito sa amin talaga mararamdaman yung pagbabago. Ngayon lang kayo makakita mga sekretary mismo. Secretary Lim ng MMDA, Secretary Simatu ng DNR, bumababa para sila yung magtatanim. Para lang ipakita sa tao, suportahan nyo kami, magtanim tayo ng mangrove. No? So these are the areas na magandang pagtaniman natin. And for those people who would like to support us on this, no? Kasi sasabihin nyo, gusto rin namin magtanim. You can contact your local DENR para masupplyan namin kayo ng seedlings, puno o ano pa man, para matulungan nyo rin kami sa pagtatanim. And of course, kailangan sabihin nyo rin po sa amin, saan nyo siya itatanim para mabigyan namin kayo assistance at mabantayan namin yung itatanim nyo at masiguro nating mabubuhay. Okay? Salamat. Thank you, sir. Salamat. Using meaning anti-party. So ito po yung blockbuster dito, no? Ang dami isda, grabe. Ang dami isda. Dahil po sa ating mga tagapamahala ng Baseco,